3 years ago na yun. 3 years hindi gumana. Hindi napatakbo. O ngayon, ang good news ko sa inyo, September 8, bubuksan na ang cat lab sa lungsod ng Maynila. Mamalas-malas mo. Kailangan kang i-angioplasty. Ano naman yung angioplasty? Yung lalagyan ka ng goma. Kumbaga sa sakyan, i-overall ka. Yung bara, lalagyan ng goma. O yung pampabuka sa mga ugat-ugat. Tanong, magkano ang angioplasty? 300,000, 500,000. Pag gano'n, machempo-chempoan mo pa, 1 million pesos. Ganon. Kaya yung ibang matatanda, ikinikipit balikat na lang. Okay na yan. Mamamatay ako. Pag oras ko na. Kasi ayaw niya ng gumastos para maging pabigat sa kanyang anak. Yan ang typical Pilipino eh. Alam mo talaga ang magulang, gagawin ng lahat para sa anak niya. Kulang isakripisyo niya ang sarili niya. Mag-uumpisa tayo, angiogram. Kasi ang gumagawa ngayon sa gobyerno, PGH at saka Heart Center, national government. Magiging katulong tayo nila. Bakit? May sarili tayong pasilidad. In fairness to them, tinitraining naman nila tayo. Magiging partner naman nila tayo. Habang tayo, ginagamit natin yung angiogram concept o diagnostic way, matututo tayo maging mag-angioplasty. Tanong, Yorme, magkano? Kasi sa private, 30,000, 80,000. Magkano sa Maynila? TY. Wala. Uusugin nyo lang yung doktor. Masyado masakit yung injection na. Kidding aside, TY. Why? Pera nyo rin yun eh. Binayad nyo rin na buwis yun. Sinisinop ko lang. Dinadala ko lang sa mga importanteng bagay na kapaki-pakinabang sa tao, diretso. If we can extend a life, we extend happiness inside the household. Yeah? If we extend a life to the economic driver of a family, just imagine the value of it. Kaya ako, sa totoo, wala akong pakialam gumastos ng milyon-milyon sa isang tao. Mabuhay lang siya. Yung pera mawawala, yung buhay pag nawala, hindi mo na maibabalik. Kaya, if there is a chance to extend the life and bring quality of life, yung kalidad ng pamumuhay sa iyong mamamayang mapabata, mapamatanda, o katamtamang edad. Yung quality of life, yun pangarap ko sa mga taga-Maynila. Alright mga kababayan, isa na naman pong magandang good news ang ating gagawa ng reaction video. No? Ito nga po yung pagbabahagi ni Mayor Isko sa ating mga lolo't lola ngayon dyan sa San Andres Sports Complex. No? Kung saan nagkaroon po ng program dyan. Ito nga po yung Balik Ngiti program para po sa ating mga senior citizen. So dito po sa naging speech po ni Mayor Isko ay ipinabalita niya din po sa ating mga lolo't lola yung nalalapit na pagbubukas nga po ng cat lab no sa September 8. Ito po yung Cavite Region Laboratory. So yung mga pangunahing gamit po kasi ng cat lab, ito po yung sa coronary angiography, ito po yung pagsusuri ng mga ugat sa puso gamit ang dye at x-ray. Ito din po yung angioplasty, yung na-mention niya kanina, yung pagbubukas ng mga baradong ugat gamit ang balloon catheter. And then, kasama din po dito sa cat lab yung mga stent placement, yung paglalagay ng maliliit na tubo o stent para panatilihing bukas ang ugat. At para naman po sa kaalaman ng lahat at bakit nga ba mahalaga o ano nga ba ang kahalagahan nitong cat lab, no? Ito pong cat lab ay napakamahalaga mga kababayan dahil nagbibigay po ito ng real-time imaging habang ginagamot po yung pasyente. At mas ligtas po ito at mas mabilis ang recovery kumpara sa open heart surgery. At pangatlo, ito ay mahalaga sa mga emergency care lalo na sa mga kaso ng heart attack. So para sa mga mahihirap, ang pagkakaroon po ng libreng access dito sa cat lab sa mga pampublikong ospital gagaya sa Maynila ay isang napakalaking tulong po no dahil nagbibigay po ito ng buhay at pagkakataon sa mga pasyenteng hindi kayang magbayad ng mga
ng mga mamahaling operasyon para sa puso. So ngayon naman mga kababayan, paano talaga makakatulong sa mahihirap itong libreng angioplasty sa Maynila? Ang pagbibigay po ng libreng angioplasty sa mga pampublikong ospital sa Maynila ay isang napakahalagang hakbang po para po sa mga kapuspalad nating mga kababayan dito sa lungsod na nakakaranas po ng sakit po sa puso. So narito po kung bakit, 'di ba? Una po dito, pagbabawas sa gastusin sa kalusugan. Ang angioplasty ay karaniwang napakamahal talaga mga kababayan. Ito po ay umaabot ng daang-daang libong piso, no? At ang libreng serbisyo ay nag-aalis ng hadlang sa pagpapagamot. Kasi usually nga, sabi nga ni Mayor Isko, kapag ka ikaw ay mahirap at alam mong may sakit ka, kahit hindi sakit sa puso, no, kahit anong iniinda mo sa katawan mo, pag mahirap ka, iniisip mo na lang na hayaan mo na kaysa gumastos ka, ganun din naman, machuchugi ka din naman or what. Kasi nga, yun yung mindset ng mahihirap. 'Di ba? Kumbaga tanggapin na lang yung kanilang kapalaran dahil nahahadlangan po sila na makapagpagamot dahil kapos po sila sa pinansyal. At dahil nga libre itong angioplasty sa lungsod ng Maynila, makakaiwas po sa komplikasyon ang mahihirap na kadalasang hindi nagpapagamot dahil nga sa kakulangan sa pera. So ang libreng angioplasty ay nagbibigay ng agarang lunas bago lumala yung kondisyon nila. At syempre, ito nga po yung sinasabi ni Mayor Isko, yung pagtaas ng kalidad ng buhay, no? Kasi alam niyo mga kababayan, kapag maayos ang daloy ng dugo sa puso, mas nagiging aktibo at produktibo yung pasyente, no? At ang pinakamahalaga dito na nagustuhan ko mga kababayan ay yung pagkakaroon po ng pagkakapantay-pantay sa serbisyong medikal, no? Dahil hindi na lamang ang may mga mayayaman o may kaya sa buhay ang may access sa advance na pagpapagamot. Lahat ay may pagkakataon ng gumaling. So sa madaling salita, ang libreng angioplasty sa Maynila ay hindi lang medical na serbisyo, no? Para sa akin ito ay isang hakbang patungo sa makatao at inklusibong pangangalaga sa kalusugan. So isa itong konkretong tugon, no, sa pangangailangan ng mamamayan dito sa ating lungsod nang walang kakayanang magbayad para sa mahal na operasyon. Kaya overall mga kababayan, dito po sa naging live ni Mayor Isko, talagang lubhang ako'y naliligayahan, no, dahil sa kanyang ipinamamalas at ipinapakitang pagmamahal sa ating mamamayan niya na nasasakupan niya. So talagang ramdam mo yung concern ni Mayor Isko sa bawat Manileño na iligtas yung buhay, lalo na kung ito ay nasa peligro na. At sinabi niya nga hindi siya manghihinayang na gumastos ng milyon-milyon para lang maisalba yung buhay ng isang tao. So, ito naman po mga kababayan ay isang pagpapatunay na ito talaga dapat ang ginagawa, no? Dahil yung buwis din po natin, ito po yung ginagamit pambayad o pagtugon dito po sa ating mga pangangailangan. E di kung ganito palagi yung nangyayari, may access ka sa iyong mga binabayad na buwis, kagaya nitong napakamahal na procedure na ito na angioplasty, talagang sino ba naman ang questionin pa ang gobyerno, no? Kung nararamdaman mo naman talaga yung tunay na serbisyo sa inyo ng inyong mga nasasakupan, like for example itong ating gobyerno, no, kung talagang nararamdaman po natin yung ating binabayad na buwis, kagaya nga po dito sa napakalaking issue ng flood control, kung hindi na sana natin nararanasan itong mga pagbaha, konting ulan lang, baha na agad, yung mga tulay na nagbabagsakan agad. So, alam nyo yun, dapat talaga nakikita mga kababayan ng ating mamamayan kung saan napupunta yung buwis na kanilang binabayad. So good job dito kay Mayor Isko dahil napakalaking tulong po nito para sa ating mga kababayang kapuspalad, no, at walang kakayanang magpagamot, lalo na dito po sa usapin po sa puso. At hanggang dito na lang muna ang ating reaction video mga kababayan. Please comment down below kung nagustuhan nyo ba itong ating reaction video, analyzation, kung ano po yung ginawa ni Mayor Isko ngayong araw na ito at sa mga susunod pang mga plano, no. I-comment nyo yan sa baba at aking babasahin yan at sisikapin po natin nga sagutin yan sa susunod nating mga vlog. So maraming salamat po mga kababayan sa inyong panonood. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para always updated po kayo sa mga reaction video na gagawin natin dito nga po sa ginagawa ni Mayor Isko sa lungsod ng Maynila. Muli maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.